Bali ito, pag magganon ang dulo niyan, ibig sabihin may tubig yan. Mayroon dito. Hello, good morning. Mayroon na naman akong ibabahagi sa inyo na dagdag kaalaman. Kasi minsan na-video ko yung aking mga gamit panghukay sa pangbaon sa tubo ng tubig ng puso. May mga nag-request na i-video ko daw yung paggawa ko ng pagbaon ng tubo na gamit ay water pump at saka PVC ang gamit. Samahan nyo ako at ibabahagi ko sa inyo ang aking paggawa kung gaano kabilis yung aking diskarte. Ito yung mga gagawin ko. Ito. Babaon ko siya gamit ang aking water pump. Ito yung aking water pump. Tapos ito yung aking panghukay. Ito yung kanyang talim. Hindi ako nagbabaon ng tubo na ganito na JI kasi kinakalawang. Kaya ang ginagamit ko ganito, PVC. Bale ang gamit kong tubo ay D2. Tapos yung aking pangbarena, yung tubo, D1. Kaya nag-reduce ako dito sa dulo na kasya lang yung aking pangbarena. Tapos mayroon din ako ganito. Puno ito ng simento. Ito ang ginagamit kong pampabigat. Ikinakabit ko dito sa tubo para kusa siyang babaon. Habang umaandar yung makina, kusa siyang babaon. Nga pala, kailangan pa pala, lagyan pa pala ito ng mga butas para dumaan ang tubig. Ayan, bali itong talim na to, may mga butas dito. Dito dadaan yung tubig. Pag umandar na yung water pump, pag sirit dito ng tubig, ito naman yung dudurog ng lupa. Ngayon, ito nakapasok dito. Ayan, ayan, ganyan ang mangyayari niyan. Ipapasok ito. Ayan siya. Kailangan, ang diskarte ko na to, itong bakal, saktong-sakto lang siya dito. Ayan. Kasi, dati, nung bago lang ako nito gagawa, ang bakal na to maluwag dito sa tubo. Parang ganito ang nangyari. Ayan, masyado siyang maluwag. Kaya ang nangyayari, pumapasok ang bato doon sa loob. Hindi ko na siya mahugot. Hindi siya okay. Kasi pag sumirit ng tubig, yung mga nahuhukay niya pumapasok sa loob. Kaya naisipan ko na baguhin. Ang ginawa ko, nag-re-reduce ako dito sa bandang dulo na sakto lang itong bakal para ang bato hindi siya makapasok doon. Kasi pag pinasok siya ng bato, kumakalang, hindi na siya matanggal. Ngayon, ang pumapasok na lang doon yung mga buhangin, kaya mas madali siyang
matangay ng tubig. Yan lang ang labas niya, nakausli siya dyan. Ngayon, pag sumirit ng tubig, pagka hinukay na nito yung lupa, dinurog na, bali tutulak siya ng tubig palabas, pataas. Sasama yung bato, yung mga buhangin, sasama sa tubig. Kaya nahuhukay siya, babaon na ko sa itong tubo. Yan ang teknik ko. Maya-maya panoorin nyo kung gaano kabilis ibaon yung ganitong diskarte. Sinishare ko lang to sa mga gustong gumawa nito para may karagdagang kaalaman. Kaya subaybay lang sa aking mga vlog para marami kayong matutunan. Sa experience ko sa pagbaon ng tubo, ipapaliwanag ko lang, ang balong kasi natin, ang tubig sa ilalim ng lupa, kung tawagin sa amin, sa Bisaya, burabod. Sa Tagalog, balong, bukal, ganon. Limbawa, nagbaon ng tubo. Unang balong dito banda sa unang dadatnan mo. Pag nilaliman pa yan, mayroon na namang balong sa ilalim yan. May kanya-kanyang layer yan. Ngayon, itong unang layer ng bukal ng tubig, pag nadaanan na nitong tubo, lalalim yan. Limbawa dito yung unang layer ng balong, pag nilaliman mo pa ang tubo niyan, dahil ang tubig dito bababa. Kaya kahit gaano kalalim ang abutin ng tubo, yan ang lalim ng tubig. Kasi lilibil lang din siya dito sa balong. Kaya malalim ang tubig, kahit ang balong niya dito sa taas, ang tubig niya lalalim lang. Ganon ang takbo ng tubig niyan sa ilalim. At saka ang mga balong sa ilalim, parang sapa yan sa ilalim. Layer kasi yan eh. Yung unang balong, dumadalo yan. Pag nalampasan yan, malalim na naman yan. Huhukay ka na naman ng malalim bago maabot yung pangalawang layer ng balong. Kaya yung iba, pinalalalim nila para maraming tubig. Kasi maraming nadadaanan na layer ng bukal yan sa ilalim. May mga pagkakataon na matsitsimpuhan yung balong na malakas, yung tinatawag na flowing. Pag nadaanan ng tubo yan, ang tubig niyan bubulusok pataas, lalabas. Yan ang flowing, yung kahit hindi napahigupan ng makina, lalabas ang tubig. Swerte yan pag makahanap ka ng ganun. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano hanapin yung tubig, yung balong sa ilalim. May detector akong ginawa dyan. Simple lang ang aparato ko dyan. Iba-ibang diskarte kasi yan. Yung iba, gumagamit ng sanga ng bayabas. Yung iba naman, nagpapasadya talaga sila ng tanso na pang-detect sa tubig. Yung sa akin, simple lang yun. Papakita ko sa inyo mamaya. Dahil malapit lang yung paggagawan ko nito, dyan lang sa kapitbahay, medyo re-ready ko na ito. Ayan, dito na ako sa site. Ito na yung lote na pagkakabitan ko ng bomba, puso. Yan lang bahay ko. Katabi ko lang ito. Magdedetect ako ng tubig ngayon kung saan pwede itayo yung tubo. Ito lang yung aking gamit. Ayan, welding rod lang ito. Pero nadidetect ko dito yung tubig. Nararamdaman sa kamay ko, nararamdaman ko kung may tubig na o wala pa. Unang tubig, kung saan mayroon. Bali ito, pag magganon ang dulo niyan, ibig sabihin may tubig yan, may balong o burabod o bukal. Ngayon, may mga gumagamit nito na akala nila okay na kasi nagganyan. Hindi nila alam na naihipan lang ng hangin. Kasi ako, ramdam ko yung sa hangin at saka yung higop ng tubig.
mayroon dito. Hanapin natin kung saan yung papunta, saan yung daloy. Mayroon dito. Mayroon dito. Ang ano niya pa ganyan. Haba na ganun. Bale doon tayo magtatayo. Kasi sulok doon. Saka doon yung kubitan nila eh. Kaya ilalayo natin. Ayan, bali dito ako maghukay. Ayan, pinapahukay ko na yung istaka ng tubig. Ayan, magtutubig na kami dito sa istaka ng tubig. Ito yung aming water pump, yung aking gwapong helper. Ito yung aming ibabaw na tubo. Yung kapitbahay kong karpintero, naayos nila yung bahay nila. Mga gwapo rin yan. Lapit nang mapuno yung aming istaka ng tubig. Ayan, operate na kami. Ayan, tapos na kami ng aming pagbaon. Okay na ito. Balong na yan doon sa dulo. Kasi dito sa amin, mababaw ang tubig. Ayan, napakadali lang ginawa. Bale, 1 oras lang. Alas 9 kami nagumpisa. Tapos kami alas 10. Ganyan kabilis. Ngayon magkakabit na ako ng puso. Medyo na anuhan ko na yan. Linisan na. Hindi ko lang nabidyohan kasi nalubat ako. Sayang. Hindi na naipakita yung paglimas kung paano ko limasan. Makikita nyo ngayon kung gaano kalakas ang tubig. Testing! Ano ng buhangin. Sumakalat pa yung buhangin. Okay! Ayos na! Mabuhangin pa eh. Kailangan niyang bumbahan pa ng matagal para maalis yung buhangin. Ganyan lang mag-diskarte pag kabit ng bomba. Ganyan kabilis. Subaybayan lang lagi yung aking mga vlog para marami kayong matututunan na karagdagang kaalaman. Salamat sa pag-subscribe. Ayan, nasiminto na yung puso natin. Okay, lakas ng tubig.